So yung pagbisita ni PBBM, nag-inspeksyon doon sa Tuba Benguet ng isang maanumalyang flood control project na nagkakahalaga ng 264 million pesos. Sinabi ni PBBM na hindi siya aalis sa pwesto na hangga't hindi naaayos yung problema na yan. Yung mga problema sa flood control, hindi daw siya aalis sa pwesto hangga't hindi naaayos yan. Ngayon, nag-react ang mga DDS. O, kita nyo, wala talagang planong umalis sa pwesto si PBBM. Parang katulad din ng kanyang ama. Magdideklara yan ng martial law. Yun, kumakalat ngayon sa kumakalat ngayon yung reaksyon na yan ng mga DDS. Sabi nila, gagamitin daw ni PBBM na rason, dahilan, ang mga anomalya sa flood control na ngayon ay nakikitang sobrang grabing lubha. Ang lawak, ang tindi ng korupsyon. At ayon kay PBBM, hindi niya ito iiwan. Hindi siya aalis sa pwesto na hindi ayos ang problemang ito. Tungkol sa flood control na nasimulan niya na. Sabi ng mga DDS, kita nyo na, walang planong umalis yan. Walang planong umalis yan sa pwesto. Gagamitin niya na dahilan, sangkalan, yung mga katiwalian, anomalya sa flood control, tapos magdideklara yan ng martial law. Parang katulad din yan ng kanyang ama. Anong masasabi niyo dyan? Ito mga kabunyog, ano ba kasi ang sinabi talaga ni PBBM? Ang balita sa Abante ganito. Abante, PBBM, hindi ako aalis sa Malacanang hangga't hindi ayos ang problema sa flood control. Yan ang balita. Ano ba kasi ang context niyan? Bakit nagsabi siya ng ganyan? Yun na nga mga kabunyog, binisitan niya ngayon yung isang flood control project sa Tuba Benguet. Ito yun, nakikita nyo yan mga kabunyog, yung structure na yun. Yung puti na yun. Yung puti na structure. Ngayon, tingnan nyo, gumawa ng anong tawag nila dyan? Anong project daw yan? Anong tawag ba sa project na yan? May tawag sila sa project, nakalimutan ko na. Yan kita nyo naman kasi ang nangyari. Gumawa ng ganyang structure, gumawa ng ganyang structure doon sa Cannon Road. 264 million yan mga kabunyog, ang halaga ng project na yan. Imagine niyo linagay doon sa ganyan sa slope ng bundok. Parang tunnel na simento. Dadaan diyan yung mga sasakyan. Para yung mga bato daw galing sa taas, hindi tamaan yung mga sasakyan na dumadaan diyan. Oo nga, naprotektahan mo yung sasakyan na dadaan diyan. Problema naman, tingnan mo naman, nasa tabi ng slope na ganyan. Yan, ano na? Ano nang gagawin mo diyan? Di mahuhulog na rin yan sa ilog. Paano mo susolusyonan yan? Yan ang problema dyan sa mga ganyang projects na ang tindi. Rock knitting ba yan, Jill Robles? Rock knitting? Kung alam natin ng mga tunnel, sa Europe halimbawa, yung mga tunnel, yung bundok, nagtatunnel sa ilalim ng bundok para hindi sirain yung bundok sa tunnel. Tapos siyempre simentado yung taas, doon dumadaan. Ito hindi. Gumawa ka ng man-made structure doon sa may tabi ng ilog, gumawa ka ng ganyan. Sa tingin mo ba tatagal yan? Talagang matindi, garapal. Useless talaga. Ngayon, walang pakinabang at paano mo aayusin yan? Sabi nga ni PBBM, para ayusin yan na hindi gumuho, gagastos ng almost 500 million pesos uli. Duble sa halaga ng project na yan. Yung project na yan, 260 million. Duble niyan. Kaya yun ang sinasabi ni PBBM. Ang eksaktong sinabi niya ganito. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there is one thing, I will not leave this office until I fix this. Yan yung eksaktong sinabi niya, mga kabunyog. This is it. This is one of those things, ani Marcos. Yun yung controversial na statement niya. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there is one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. Yun. Kung itatranslate natin yan, hindi siya aalis sa kanyang pagiging Pangulo, hindi siya aalis na hindi
naaayos yung problema na yan. Kung mayroon daw isang bagay na hindi siya aalis na hindi naaayos pa, yan yun. Oh. Kaya ngayon, dahil dyan sa statement niya na yan, nagkakalat ngayon ng mga DDS ay walang balak umalis yan si PBBM. Walang balak umalis. Sabi ng mga DDS, magmamarsyalo yan. Ang gagamitin niyang dahilan, yung mga problema sa flood control. Yan daw yung sasangkalan ni PBBM. Sabi ng mga DDS, magmamarsyalo yan. Parang katulad din lang yan ng kanyang ama. Yan ang ano, natatawa ako. Kumakalat yan ngayon. Yan mga kabunyog. Diyan nang gagaling ngayon yung comment ng mga DDS. Ang comment ng mga DDS, hindi daw aalis si PBBM. Magmamarsyalo daw. Kasi gagamitin daw na dahilan yung mga flood control na yan. Ang patunay daw dyan, yung sinabi ni PBBM, na hindi siya aalis hanggat hindi nasusolusyonan yung problema na yan. Hindi naman daw yan masusolusyonan. Kaya gagamitin niya yan na rason para manatili siya sa pwesto. Sabi ni Sakura 35, mga DDS, walang logic. Ito mga kabunyog, yan yung controversial na statement ni PBBM. Ngayon, nang binalita yan ng Abante, ganito ang pagkakabalita. PBBM, hindi ako aalis sa Malacanang hanggat hindi ayos ang problema sa flood control. Kaya lang, nang ginawa yan ng mga DDS, nang inano na nila, nagre-react na sila dyan, ayan na, ang reaksyon nila, ano daw yan? Ang ibig sabihin daw niyan, walang planong umalis si PBBM. Kaya ito na. Posible daw magdeklara yan ng martial law. Kayo, anong tingin nyo? Ang ibig bang sabihin nun? Ang ibig bang sabihin talaga ni PBBM, hindi siya aalis sa pwesto? Pwede, ang ibig naman sabihin siguro ni PBBM niyan, hanggang sa 2028. Ang termino niya hanggang 2028. Gagawin niya, ang magagawa niya na masolusyonan yung problema na yan bago siya umalis. Hindi siya aalis na hindi yan nasusolusyonan. Ibig sabihin, siniset niya yung target niya, yung pangako niya. Tuloy, di ba nagre-react na tayo dyan? Sabi natin, sinimula na ni PBBM yung issue na yan sa flood control. Pandora's box yan. Lumalaki na ngayon ang issue. Dapat hindi niya yan titigilan hanggat hindi yan na susolusyonan. Kumbaga, sinimulan niya yan, dapat tapusin niya. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Ang ibig sabihin niya ni PBBM, pangako niya, tutuparin niya yung pangako niya na hindi siya aalis sa termino niya na hindi tapos yung problema na yan. Kasi pinangako niya yan. Sa zona niya, sinabi niya, mahiya naman kayo. O ngayon, ini-inspeksyon niya na, nakikita na ngayon yung lala ng problema. Tayo nga, nagre-react tayo. Sabi natin, dapat talagang tapusin ni PBBM yan. Ay ito na, may statement na si PBBM. Ang sabi niya, tatapusin niya, susolusyonan niya. O sige, ibigay natin sa kanya ang benefit of the doubt.